Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayong pong araw na to ay nakatanggap tayo ng isang reliable na information and news na kung saan ang ating pong mababang kapulungan ay nakakuha na ng at least 153 signatures as of this moment. Ito po ay enough to impeach the Vice President Sara Duterte. At ang impeachment complaint na naisampa dyan sa ating mababang kapulungan ay pwede nang i-endorso sa Senado. Nang sa ganun, ito pong ating Senado ay makonvert na into one impeachment court and the impeachment trial may begin anytime this week. Ngayon, ang katanungan dito ay ano ang mangyayari doon sa impeachment trial considering the fact that the election season is about to begin by next week. February 11 yata ang umpisa ng campaign period. So ano mangyayari dito? Will the Senate defer the impeachment trial? As we have discussed during the last few months, na kung saan diniscuss natin sa isang episode ang express impeachment, na kung saan makakuha lang ng 1/3 votes diyan sa mababang kapulungan ay hindi na kinakailangang magdaan ng impeachment process sa Committee on Justice, bagkus ito ay pwede nang idiretso sa ating Senado at doon umpisa ng impeachment trial. At ito nga ay nagkatotoo dahil doon sa ating sa episode na yon ay diniscuss natin yung mga possibilities na hindi na kailangan dumaan sa Committee on Justice at magkaroon pa ng pagdinig doon. Bagkus kung talagang seryoso at kailangan nang ma-impeach ang Vice Presidente, 1/3 votes lang pwede nang idiretso sa Senado na kung saan tinawag natin tong express impeachment. At ito nga ang nangyari sa araw na ito. At anytime today, the impeachment of Vice President will now be endorsed to the Senate of the Philippines, where the Senate will now be converted into one impeachment court. Anytime the impeachment trial may begin. But the question now is, considering the fact that the election campaign period will start in a few days' time, what will happen now to the impeachment trial? Will the Senate decide to defer the trial and continue after the May 2025 senatorial elections? Ngayon, yun ang sinabi natin ng mga nakarang episodes natin, ng mga 1 month or 2 months ago doon sa episode na express impeachment. But if we will take a look at the Constitution and the rules of procedure dito sa ating Senado, sinasabi that the Constitution and the rules of procedure of the Senate prioritize the impeachment trial regardless as to whether magi-start na ang campaign period o ang mga kalahati ng miyembro ay subject to re-election at kinakailangan nilang lumabas ng Senado upang sila ay makapagkampanya. At yan ang magiging challenges sa ating mga senador na subject for re-election. Maraming mga legal challenges, maraming mga political considerations dito, political challenges on the part of the senators. Sapagkat since the 1987 Constitution prioritizes the impeachment trial, ano ba uunahin talaga ng mga senador, itong impeachment trial o yung kanilang kampanya? Sapagkat pag sila ay pumasok ng husto doon sa kanilang pangangampanya sa labas ng Senado, maaring maka-apekto sa kanilang tsansa na manalo. Pero depende pa din yan. Kung maganda ang tinakbo ng impeachment trial at maganda ang kanilang performance, yung mga re-electionista, abay baka mamaya kahit hindi sila lumabas ng kanilang opisina at sila ay maganda ang pinakitang performance during the impeachment trial, then I think that would be enough for them to win another term for the Senate seat. So, depende yan sa re-electionistang senador. So, ang tanong nga dito, i-defer ba? Palagay ko, hindi dapat i-defer ang impeachment trial, although that is allowed by the law. But the 1987 Constitution and the Rules of Procedure of the Senate prioritize, nagpa-prioritize yan ng impeachment trial over
to that of the interest of the senators, the re-electionist senators na makapagkampanya dahil ang campaign period will start anytime this week. February 11 yata ang pagkakaalam ko na mag-i-start na ang campaign period. So, ayan. So, maganda ang naging development sa House of Representatives at finally, there will be an impeachment trial that may start anytime after the Senate receive the formal endorsement of the House of Representatives regarding the impeachment of Vice President Sara Duterte. Hintayin natin siguro anytime this afternoon or late this afternoon, the House of Representatives now will endorse the impeachment complaint to the Senate. So hanggang dito na lang muna at maghintay tayo ng development mamayang hapon tungkol dito sa impeachment complaint. Marami pong salamat.